Ngayong mahal ng bigas, pwede naman daw mag-adjust ng diet ng mga Pilipino ayon sa Department of Trade and Industry. May alternatibo naman daw sa kaning puti. Pero inalmahan yan ng ilang mambabatas, sabay tanong kung anong nangyari sa murang bigas na ipinangako noon ng Pangulo. May report si Joseph Morong. Rice is life para sa mga Pinoy. Hindi kasi kumpleto ang hapag kung walang kanin. Di baling ang asin lamang ang ulam basta may kanin. Pero marami ngayon ang napipilitang magbawas nito. Hindi para magpapayat kundi dahil mahal ang bigas. Sa ilang pamilihan sa Puerto Princesa City, Palawan, 50 pesos per kilo na ang pinakamurang bigas. 10 pisong mas mataas kumpara nung nakaraang linggo. Sa isang palengke sa Quezon City, 47 pesos hanggang 59 pesos na ang kada kilo ng bigas. Masakit sa bulsa eh. Kunti na lang bibilin mo pa yung pagkasya na lang sa budget. Ano po ngayon, ang bigas po ay ginto. Mas maganda pa sigurong mag-diet na lang ako. Isa sa mga nakikitang posibleng hakbang ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang pag-adjust ng diet ng mga Pilipino. Pwede raw alternatibo sa kanin ng kamote at white corn. Adapt and adjust our maybe our diet. But yun nga, diet kasi is very traditional, di ba? You are used to eating rice, but there are other alternatives. Naghahanap na rin ng alternatibo ang ilang mamimili. Kamuti tsaka saging. Mabigat na rin sa tiyan po yun eh. Mas gusto ko na rin sa kamote kasi nandoon lahat yung benefit. Para sa isang nutritionist, yung kamote, no? It's very rich in dietary fiber, vitamins, especially vitamin A, and also minerals. Ang ating mais naman, nagpo-provide ito ng B vitamins, antioxidant, and also fiber. So including these alternatives sa white rice can promote better digestion and also nutrient intake. Pero the better choice often depends on the individual nutritional needs. Una naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, insensitibong sabihing magpalit ng diet o kinakain habang patuloy na tumataas ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Tanong ni Castro, ipinangako noon ni Pangulong Marcos ang 20 pesos per kilo na bigas, pero bakit tila iba ang nangyayari? Dapat daw tuparin ang pangakong ito at huwag ipasa sa mga Pilipino ang pasakit ng anyay incompetence ng gobyerno. Wala pang sagot dyan ng Malacanang.